Mga kapatid, no? Na aware ba kayo doon sa nangyari doon sa Tokomi Brothers? Yung mga vlogger sila. Actually, yung Tokomi na yan, pinapanood ko sila, nag-start sila sa YouTube. Kaya lang habang sumisikat sila, parang pa-daring yung mga ginagawa nilang mga prank. While it is very good na ang pagko-content kasi is a form of self-expression and pwede kang kumita ng pera kapag marami ka ng viewers and marami ka ng fans at para makuha mo yun, yung attention nila para makuha mo, kailangan merong something or merong medyo daring ka ng content. And I have a little bit of experience with that during the time of the 2022 elections na una nagpapahayag ka lang ng opinion hanggang sa tinetesting mo na eh. Pag maraming views, pagka mas daring, mas maraming views. Kunwari, may minura kang politiko. O kaya naman, real talk naman kasi, sarap murahin ng iba eh. Pero, I mean, borderline libelous. So, and bigla ka nalang mapapaisip na minsan, hindi naman na nanonood yung mga tao para malaman yung opinion mo o malaman yung iniisip mo. Gusto lang nila makipagbardagulan ka. Tingnan natin kung hanggang sa makasuhan ka. Kasi sila hindi nila kayang sabihin yung mga bagay na sinasabi mo. Tapos inaabangan nila baka makasuhan ka. O so ikaw hindi na yung content mo yung pinapanood, kundi inaabangan na lang kung baka makasuhan to iyak. Ganyan. So yun yung concept ng pagiging mas daring para lang makakuha ng mas maraming views. So while it is very good na mag-content, no, para to express yourself and possibly magkaroon ng career out of it, iwasan po sana natin yung mga dangerous na mga pranks, lalo na yung mga pranks na pwedeng labag sa batas o kaya naman ay talagang pwede ka masaktan. Ako, hindi lang naman yung Tokomi, no, sa Amerika, lalo na dami ko napapanood ng mga pranksters na pwede silang masaktan. Like say for example, yung naninindak siya ng mga thug, you want to get punched my boy, tapos may dala-dala siyang punch na inumin. So, paano kung nandun ka sa neighborhood na talagang yung salita ay importante? For example, you wanna get punched, ibig sabihin nun, gulo na talaga, matik na gulo na yon. So, maraming may mentalidad, lalo na yung sanay sa gulo, na unahan ka nila. Kasi pag hindi ka nila inunahan, baka unahan mo sila. So, sa mga hindi nakakaintindi ng buhay ng tunay na gulo, hindi po asta-astahan yung gulo. Street fight. Isang igla, pwede kang mamatay. Isang igla, pwedeng bunutan ka ng baril. Isang suntok sa iyo, pwede may mangyari sa iyo. Maraming pwedeng mangyari na delikado. Ngayon, let's say na magaling ka talaga, tigasin ka at talagang madulas kang parang palos. Sanay na sanay ka. Lagi kang llamado. For some reason, kaya mong gawing llamado yung sarili. May mga ganun, street smart. Talagang magaling, no? Magaling makipagbakbakan, magaling siya pasikot-sikot ng kalsada. Pero, at saka matalino, mga blind spot ng CCTV. Alam, may mga ganun talagang may galing siya ganun eh. Kaya lang pag natsyempohan kayo, kaso, kahit gaano kakatigasin, mahirap makasuhan. Minsan mayabang ka lang sa labas kasi alam mo, pulis yung tatay mo o kaya may sasalba ka o may friend kayong attorney o marami kayong lalaki sa pamilya o may mga tropa nyo yung neighborhood. Pero minsan may isang tao lang who will fuck you up. It's either mamatay ka, madisgrasya ka, or it's either makasuhan ka naman. Kung ikaw yung nakadali sa kanya, binalikan ka. Balikan ka ng mas matindi or kasuhan ka. Diba? Kahit sabihin mo lang siya yung may ginawang masama sa'yo. So, what I'm trying to say is, find content na lang na whether panoorin ka man o hindi, na magaan sa loob mo. Ibig sabihin, talent, pa-showcase ka ng talent, share ka siguro ng opinion, mag-motivate ka ng tao, magkwento, magpatawa ka. Kahit cringe pa yan, kahit nakakahiya pa yan. Ang dami ko nga pinaggagawang cringe, pero hindi naman ikaw yun eh. It's just part of your
personality, and lahat naman sa atin may something interesting, and malay mo people will find value doon sa ginagawa mo. So kahit ano man yan, kunwari gumagawa ka ng bulaklak sa mga upos ng sigarilyo, di maganda, di ba? Hindi ka pa nagkakalat. Pero pag hinabol mo yung mga views at yung pera, hinabol mo siya sa pamamagitan ng mga daring things na makakasakit, pwede ka makasakit at pwede ka ring masaktan, mahirap. Hindi magandang i-risk na makasuhan ka kunwari ng libel or makasuhan ka na kahit ano, kasi kahit marami ka pang pera at may mga friend kang attorney o may attorney sa pamilya nyo, napakahirap pong makasuhan. Yung process pala na yun, stressful na. Lalo na pag nahatulan ka pa. Kahit gaano po kayo kalakas o kahit sa tingin mo gaano ka kalakas, mahirap po. Sa totoo lang po, maraming tigasin ang nagiging tigasaing pagdating sa bilibid, sa kulungan. Kasi kahit gaano ka katigas doon, matutulog ka. Hindi naman lagi yung labanan eh. Hindi mo lagi nasa mood ka. Kahit ikaw pa pinakamagaling sa suntukan doon, pag kinuyog ka ron, o ginripuhan ka doon, o biglang nakadapa kang ganyan, inupuhan ka sa likod, tapos binaba yung salawal mo, tinira ka sa, it's a different, iba po. Iba ang kalsada, iba yung kulungan. So, you have to be careful na lang of your pranks, of your content. Magkakamali rin tayo, pero pag may nanghingi ng apology, mag-apologize ka. Wala nang problema. Posible naman maka-offend tayo. But the good thing is to be genuine ka doon sa ginagawa mo. Genuine ka sa sarili mo. Genuine ka sa nag-hone ka lang ng skills mo. You don't have to be the best guitar player to showcase your guitar playing. Di ba? Kahit beginner, pwede naman eh. Di ba? Hindi kailangan. Just do it. Diba? For the love of what you're doing. And, yun na nga, baka kumita ka pa ng pera. Pero be very careful mga kapatid. Minsan, yung mga supporters mo, pag nakulong ka, ang sasabihin pa sa'yo niyan, yabang-yabang kasi, ano-ano kasi, prank-prank kasi, alanganin, di ba? This time, mali na sila eh. So, minsan, bubuyuhin ka na gumawa ng mga nakaalanganin, pero at the end of the day, ikaw yung magsasuffer o makakasakit ka. So, mahirap, unang-una, mahirap makulong. Pangalawa, mahirap masaktan, mahirap gripuhan bigla, o mahirap upakan bigla. Kasi hindi mo po alam eh. You do not know. Minsan, akala mo magaling ka sumangga, tas, camera po, may camera po dyan, content lang po. Paano kung nabunuta ka na ng baril? O paano kung nakita nung tatay sa malayo tapos dinrive yung truck niya na tuloy-tuloy ka ng sinagasaan? You will never know. So, yung mga bigla kang bubunot tapos mamimigay po pala kami ng pera o kaya pumunot ka, cellphone lang pala. Mahirap. Hindi lang lugar ang pipiliin mo dyan. Kahit yung pinakatahimik ng lugar, bigla mo, ako lang mag-amba ka sa aking bubunot ka. Baka bigla akong mapapulot ng bato o kung ano magawa, tirahin kita sa leg. Yung mga ganon na patay kung patay, isama kita sa impyerno. Pag ganon yung mindset na ginawa mo dahil akala niya, sasaktan mo siya, mistake of fact, ganyan. Problema pa rin, di ba? Kaso pa rin. So, ingat po lagi, and wholesome content is good. Something funny is good. Kahit cringe pa yan, kahit ikaw lang natatawa dyan, okay lang yan. Sayo-sayo ka kahit di ka marunong. Okay lang yan. Basta iwas sa mga bagay. Pwede ka makasakit. Pwede ka masaktan. Pwede ka madisgrasya. Pwedeng maging labag sa batas. Pwedeng makasuhan ka. Iwas doon. Good luck and God bless.